Sining. Ito ang nagbigay kulay sa buhay ni Cowie noong kabataan niya dahil sa impluwensya ng kanyang ina. Nagtuturo ng art, nagdo-drawing po sila. So yung heart ni Mama, nag-start po siya talaga nung nakakilala siya kay God. So pumupunta po kami sa community, kumbaga, di ba po pag Sunday school, nasa church, yung Word of God ang inilabas po namin sa community. Dahil dito, buong pusong nagkaroon ng interes si Cowie na matuto sa pagguhit. Nag-start na kopyahin yung mga ginagawa niya. So bilang bata, kung ano yung ginagawa ng mama mo, yun na rin po yung ginagawa ng isang bata. So start ako kumopya ng mga drawings sa magazine, sa book. And then nakita ni Mama na kopyang-kopya talaga. Ang ganda nung mga drawing ko. Lumipas ang ilang taon, isang madilim na yugto ang dumating sa pamilya ni Cowie. Nagkaroon po ng problem, financial problem, nawalan po ng work si Papa. And kailangan namin mag-stop sa pag-aaral. So nag-decide muna po sila na after namin matapos ng high school, mag-stop muna kami. Yung time na yun na parang hirap na kami, sabi ko parang wala ng pag-asa, wala ng hope, nawalan kami ng bahay, ng sasakyan, tigil kami sa pag-aaral that time po. And wala ng hope, parang sobrang bigat na. Sabi ko, Lord, sobrang bigat, ang hirap. Para sa akin, gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral noon. And nung nag-stop ako, mahirap siya tanggapin para sa akin. So parang nagkaroon ako ng depression for 2 months, parang hindi ako nalabas ng bahay or ng kwarto. Ayoko makakita ng mga batang pumapasok sa school kasi parang para sa akin sobrang sakit nun. Upang maibsan ang kahirapang dinaranas, ay isang hakbang ang ginawa ng kanyang ina. And then si Mama po bilang artist, so nagpe-paint po siya, so binebenta po namin yung mga paintings niya. Kaya lang po hindi po ganun kalakas, wala pong ganun kadaming client. Naimbitahan si Cowie sa isang gawain at doon niya naintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Sabi po nung preacher, sabi noon, Matthew 11 verse 28, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest." So nakakatuwa, parang ako talaga yung kinakausap ni God. Sa akin mo lang ibigay lahat ng mga problema, kung ano man yung mga problema mo that time. And then iniyak ko talaga sa Lord and sabi ko, Lord, I surrender my life to you. Gusto ko nang makilala ka pa ng lubos. Gusto kitang maranasan. Gusto kong kumilos ka sa buhay ko. Kasi ko, Lord, gusto ko na lang dito sa presence mo. Parang ang sarap pala. Nung time pong yun, parang nun pa lang po ako nabuhay. Parang nagkaroon ng meaning, ng halaga yung buhay ko. Parang nagkaroon ako ng heart dance para sa ibang tao, to reach out. Ganun po. Nakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral at aktibong tumutulong sa ministeryo kasama ang kanyang ina sa Outreach Missions Incorporated na naglalayong magbahagi ng salita ng Diyos gamit ang sining. Habang nagtuturo po kami sa mga bata, kasama ko silang mangarap, tinuturuan namin sila and then pinagpe-pray din nila kami. Yung mga bata, sama-sama kami mag-pray na matupad yung pangarap ko. And ngayon naman po, ang pangarap po ng Outreach is matupad ang pangarap ng bawat bata. Put your faith kay God kasi si Lord yung tutupad ng lahat ng pangarap natin at yung hope natin dapat nasa Kanya. Huwag mawawala ng pag-asa kasi kahit may hirap ka lang, hindi yan magiging dahilan para hindi ka makatapos ng pag-aaral. Hindi lamang doon natatapos ang biyayang natanggap ni Cowie, bagkus nagkaroon din ng pagkilala ang Outreach Missions. Marami na pong pagkilala ang iginawad sa Outreach Missions. Isa na po doon ang Gawad Bayaning Pilipino and Icon 2019, istorya ng kultura at ng mga obra natin. At ginawa rin din po tayo sa Lasal bilang isang Young Patriot Achiever Awardee. Ang naranasan ni Cowie ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Anumang pagsubok ang dumating sa atin, ang pagmamahal na ito ang siya ring magbubunsod sa atin sa mga nangangailangan. Gusto ko itong gawin. Gusto kong makita mo ako at maabutan mo ako na naglilingkod. Kami ng family ko, mga bawat bata na naturuan namin, natulungan namin, gusto namin silang masama sa'yo sa kingdom mo. So yun po, yun yung nagpo-push namin to do more pa para kay God. Yung love na naranasan ko, yun yung love na gusto kong i-share sa bawat kabataan.